Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 45 ng Stolen Life. Sabi nga ni Auntie Belino, grabe ka naman makapagsalita sa akin ng ganyan para wag mo nga ako isama sa mga kalokohan mong yan. Paano ba yan? Hindi na kita matawag-tawag na para. Kapag nasa labas tayo, kapag maraming tao, limitado na rin pagkikita natin, pati yung pagpapasyal natin. Sabi naman ni Fake Lucy, naku nay, wag na nga kayong madrama. Ipagluluto ko pa ng kalyos si Tanda pag uwi ko ng bahay. Siya nga pala, sobrang sarap ng kalyos mo. Syempre, kailangan ko talagang magpaka-perfect, no? Saka hindi ko siya ginaya. Mas magaling ako kaysa kay Lucy. Sabi niya, mas perfect ako kaysa sa kanya. Sabi naman ni Mamita, tinatawag siya ni Belen ng para. At tinatawag naman siya ni Lucy na nanay. Talagang nagtataka na talaga si Belen. Nalaman niya na talaga na itong kaluluwa ni Para ay nasa loob mismo ng katawan ni Lucy, nag-possess. Ngayon, nung aalis na siya, dahil nga papaalis na nga itong si Fake Lucy, maghahanda na nga si Belen, bibihis na papalit ng damit. Sa sobrang pagkataranta ni Mamita, nadali niya, nasagi niya yung paso, nabagsak at nabasa. Sabi niya kay Belen, punta mo nga anak, baka magnanakaw yun. Sige nay, pasok ka na sa loob, pupuntahan ko muna. Nay, wala naman palang tao. Nagmasid siya sa paligid, tahimik, walang katao-tao. Tinignan niya yung gate, hindi naman nakabukas, halatang hindi naman ginalaw. So iisa lamang ang nasa isipan niya, mayroong nagtatago at ayaw nito magpahuli sa kanila. Sabi ni Belen, no anak, nakita mo ba kung sino? Hindi na bumagsak lang tong paso. Sige nanay, tara na, kumilos ka na, pumasok siya sa loob. At ito na yung pagkakataon para makatakas na nga si Mamita. Sabi ng driver niya, ma'am, parang tulala ho kayo, may problema ho ba? Sabi ni Mamita. Kung ganon, ang kaluluwa ni Para ay nasa katawan ngayon ni Lucy, ng manugang ko. Ang tanong, nasaan ngayon ang kaluluwa ni Lucy? Ngayon, dumako na tayo rito kay Fake Para, na kung saan narito ang totoong Lucy. Kinakantsawan siya, binubuli siya ng mga kakosa niya sa presinto. Sigurado ka, pamilya mo to? Hindi naman ikaw tong babaeng nasa litrato Di ba pinatay mo nga yung asawa mo, tapos sabi mo asawa mo itong lalaki nasa litrato? Ibalik mo yun sa akin, pamilya ko yan. Yan na lamang ang meron ako. Sila na lamang ang alaala ko. Sabi ng mga kasamahan niya, baliw to no? Mahirap na. Naku, may kasama tayong baliw dito. Okay. Nakuha niya rin agad yung picture frame. Sabi ng babae ng bully sa kanya, hindi mo nga kamukha tong bata Ngayon eto, pinuntahan ni Mamita si Apo Berta para makipagkita at makapag-usap. Sinabi niya na kumpirmado nga ang kaluluwa nga talaga ni Para ay nasa loob mismo ng katawan ng manugang niya. Paano naman doon nangyari yun? Tinatanong niya talaga kay Apo Berta, paano nagawa ni Para yung ganun, yung mag-possess? Tapos nag-flashback sa kanya yung mga kakaibang kinikilos ng manugang niya. Kaya nga sabi niya kaya pala ang laking pagbabago ang kinikilos at ginagawa at maging sa pananalita ni Lucy. Ayun pala, siya pala si Para na mismo pumatay sa apo ko na si Vince. Matagal niya na kaming niloloko. Napakawalang iya niya. Manloloko siya, sinungaling siya. So ibig sabihin magmula ngayon, si Para na ang makakasama namin. Sabi naman ni Apo Berta, hindi daw niya talaga alam kung paano yun nangyari, kung nasa saan ang kaluluwa ni Lucy. Diba? Kasi nga naman sabi ni Mamita, nasaan ngayon ang kaluluwa ni Lucy, samantalang yung katawan ni Para nakakulong. Paano nga naman niya magagawa yung ritual na yun o kung ano pa, diba? O kung ano man dasal yun para siya makasanib sa katawan ni Lucy. Sabi naman ni Apo Berta, posible rin mong magawa yun na isang tao lang. Ngayon, ito namang si Auntie Belen, sabi niya, anak, pwede bang ilipat mo na ako ng panibagong apartment? Natatakot ako, baka bumalik yung magnanakaw Nay, sa tingin ko, hindi naman magnanakaw yun. Tao lang yun na nagtitik-tik sa atin. So, ibig sabihin mo, kilala ka. Maaari, Nay, kilala ko. Nakikipagmaritesan lang, kaya nagtago siya kasi alam niya, mahuhuli natin siya. Sagit lang na tawagan ko lang si Cheska. Sabi ni Cheska, si Mami, tumatawag. Hello Mami, hello Cheska. Meron lang tatanong si Mami. Nandiyan dyan ba si Mamita? Wala po Umalis po siya. Saan naman siya napunta? Hindi ko po alam, hindi po niya sinabi.
Mga ano oras siya umalis anak? Pagkaalis-alis niyo po mami. Saka naman po siya agad umalis. Sige anak, salamat ha. Sabi niya no, walang nga talaga si Ason yung matandang yan. Confirm Nay, siya talaga yung nagtititik sa ating kanina. Ngayon eto na, pinuntahan ni Cheska si Mamita para mag good night kasi nga pupunta na sila sa bahay nila. Mamita, good night. Oh, good night apo. Sige na, matulog ka na. Siya nga pala apo, sagit lang. Upo ka muna. Pero itatanong sa'yo si Mamita ha. Di ba nung araw na nakaalpas si Tita Para mo sa kulungan pinuntahan ka niya? Ano ba yung huli niyang sinabi sa'yo? Sabi ni Cheska. Takot na takot po ako nun Basta ang sinabi po niya sa akin, siya raw po yung mami ko. Yun, naalala na ni Mamita, nakumpirma niya. Ngayon ito namang si Lucy, talagang siya, binubuli na naman siya ng mga kasama niya. Sabi, nako, huwag natin gagalitin to kapag pinopak to, yari tayo dito. May kasama na tayong baliw dito sa loob ng presinto, nagtatawanan sila. Ngayon sabi naman ni Lucy o ni Pig Para, sabi niya sa isipan niya, wala na akong pakialam kung tawagin niyo akong baliw o baliw ang tingin niyo sa akin. Basta hihintayin ko kayo. Sana mahintay niyo rin ako, Cheska at Darius. Ang pagbabalik ko, wag sana kayong mawala sa akin. Mababawi ko rin kayo. Hindi ko alam kung anong paraan, pero babawiin ko kayo. Ngayon habang sila nagkakausap, biglang dumating tong si Fake Lucy o si Para. Sabi niya, Mamita, ano po yung sinasabi niyo kay Cheska? Bakit parang narinig ko inaalam nyo yung mga araw na nakaalpas si Para sa kulungan? Tinatanong ko lang naman si Cheska kung anong sinabi sa kanya ni Tita Para. Maaari kasi yun maidagdag sa kaso niya para mas lalong humaba ang sentensya niya. Tama ho kayo Mamita, maganda nga ho yun. Para nga naman mas lalo pang tumagal ang pananatili niya sa presinto. Makakadagdag nga ho yun. Pero di ba Mamita, nag-cause na ito ng matinding trauma sa anak ko. Kaya sana lang, wag niyo na ho sana siyang tanungin tungkol kay Para. Kasi manunumbalik lang sa kanya yung mga alaala. So sabi naman ni Cheska, sige po, Mamita, tulog na po kami. Sige Mamita, good night. Siya nga pala, saan nga po pala kayo nagpunta kanina? Meron kasi sinabi si Cheska. Sabi niya malayo sa town pero hindi rin ako nagpunta sa garden. Pero nakatawagan ko nga pala si Joy, sabi niya wala ka raw. Mamita, meron kasi akong kliyenteng kinatagpo. Kung nung pag-alis nga ni Fake Lucy, sabi niya sinungaling. At nagsumbong na sa nanay niya. Konfirmado na nagsisinungaling talaga sa akin si Tanda, huling-huli siya. Na meron talaga siyang tinatago. Sabi naman ni Auntie Belen, hindi kaya sa pagtitik niya rito sa bahay kahapon nalaman niya na ikaw mismo si Para. Hindi naman niya ako pinagalitan kagabi, Nay. Kasi kung alam niya yon, dapat kinumpronta at pinagalitan niya na ako kagabi. Pero sa tingin ko, naghihinala pa lang siya. Kaya ikaw, gumawa ka na ng paraan. Ikaw naman kasi, tinakot-takot mo yung spirit guide. Yan tuloy, nagsumbong tuloy kay Mamita. Tingin ko talaga may kinalaman yun ngayon, paano kung nagsumbong na si Mamita kay Darius? Yari ka, ano nang gagawin mong plano ngayon? Ngayon, eto na. Nagising na nga itong si Lucy. At pagkagis niya, hinahanap-hanap niya yung picture frame sa may box, sa may gamit niya. Kinumpronta niya yung babae ng bully sa kanya. Nasa yung picture frame. Yun na lamang ang gamit na meron ako. Importante sa akin yun. Sabi naman nung babae, wala. Ba't sa akin yung nahanap? Ngayon, sabi nung malaki katawan, nung Amazona, ito ba yung nahanap mo? Salamat. Salamat, binigay mo to sa akin. Ito na lang ang meron ako Ala, salamat na sabi nito. Baliw na, sabi nung malaki katawan. Ngayon, sabi nung gwardya, Mrs. Rigor, tumayo ka dyan, may bisita ka. Nung pumunta siya, nakita niya si Mamita. Nagulat siya, sabi niya, Mamita, salamat po at dinalaw niyo ako dito. Sabi naman ni Mamita, walang niya ka. Sa tuwing nakikita ko pagmumukha mo, naalala kong ginawa mo kay Vince. Pinatay mo siya. Nag-flashback sa kanya kay Mamita, yung pagdurusa niya. Yung pangungulila niya kay Vince, grabe talaga. Sabi naman ni Para, nagkakamali ho kayo Mamita. Hindi ko po pinatay si Vince. At ngayon, grabe ang ginawa mo sa pamilya ko. Pati si Lucy sinasapian mo. Sinasapian? Wala akong ginagawa kay Lucy. Kung ganun, alam nyo na po ang totoo na ibang tao ho yung kasama nyo. Alam nyo na po ang totoo na si Para ay si Lucy. Nandun siya sa katawan ko. Mamita, nagkakamali ho kayo. Dahil po buhay po si Lucy. Hindi po siya pinatay ni Para.
Ako po si Lucy, ang nasa harapan nyo. Inamin niya na kay Mamita. Nagulat si Mamita, no? Kasi nga sabi niya kung ganun pinatay mo si Lucy, kasi hinahanap kasi ni Mamita, di ba? Kung nasaan yung kaluluwa niya. Ngayon, napagtanto niya na yung nasa harapan niya, na mismong katawan ni Para, siya pala si Lucy. Nagkapalit pala sila ng kaluluwa. At eto na ang pinaka-inaabangan nating magaganap sa darating na Lunes episode 42. Nang dahil sa kagagawan ni Para, meron na namang napahamak. Si Mamita ay natake ng high blood, kaya na-stroke. Kaya ito yung dahilan para hindi siya makapagsalita at malagay sa peligro ang kanyang buhay. Kaya mananatiling nasa lihim pa rin ang tinatago nito ni di ba? Ni Para. Mananatili pa rin siya sa katawan ni Lucy. Kaya yan ang ating pakatunghayan sa darating na Lunes, mga kapuso. At dito na po natatapos ang ating review and recap para sa araw ng Biyernes. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng aking review and recaps and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.